Magandang morning po, Miss Christy. Yes, good morning po, DJ Chacha. Good morning din po sa mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayon. Magandang umaga po. Thank you so much for being on the show. Una muna, ano pong reaksyon ng inyong grupo dito sa sinasabi ni Secretary Ralph Recto na ginamit yung bahagi ng PhilHealth funds para po mabayaran yung utang ng gobyerno noong may COVID pandemic pa? Talaga po ba na napunta ito sa ating health workers? Ano pong balita sa mga kasamahan nyo dyan? Meron pa bang utang na hindi nababayaran ng gobyerno o talagang malinis na bayad na lahat? So sa una po ninyong tanong po, tungkol po doon sa sinasabi nating 27 plus million po na billion, Billion, oo. billion na sinabi po ni Senator Ralph Recto na kinuha doon po sa pondo, yun sa funds na 60 billion ng PhilHealth na pinambayad po sa allowances, sa health emergency allowances po ng mga health workers sa panahon ng COVID. Ang pinakamalaki po kasi nating tanong din dyan na ibabalik sa kanila, bakit po doon kinuha? Which is in the first place po, alam natin, ito po yung health emergency allowance po ay may sariling pondo po ito. Bakit po doon kukunin sa pondo ng PhilHealth? Yan din po ang tanong natin. At ang napakalaking question mark kasi po sa atin yan kasi pinondohan po yan at plan po yung pagbigay ng HEA sa mga health workers. Bakit ngayon nila sasabihin na doon nila kinuha ang part at partial ng budget na binigay o ipinagkaloob sa mga health workers? Tapos, ang isa po nating inaano po dito, hindi po transparent kasi ang Department of Health sa atin kung ilan po ang talagang total o number of health workers ang nakatanggap na talaga ng health emergency allowance na pinag-uusapan natin. Kasi magpahanggang ngayon po, ang dami pa rin po na mga taga-LGUs, na mga kasama natin mga manggagawang pangkalusugan na nagme-message po sa ating page at nagtatanong po tungkol po sa health emergency allowances po nila. Kaya yun po yung isang question na bakit kung sasabihin nila na paid na lahat ng allowances ng mga health workers when it comes to HEA, bakit marami pa rin pong nagme-message sa atin na from local government unit na hindi pa rin po sila nakakatanggap. Oo, that's a very good point, Cristino. Yun nga yan din ang sinasabi namin dito ni Manong Ted na yan Opo. ang kanilang explanation sa pagkuha ng pondo sa PhilHealth pero may allotted budget para sa mga healthcare Yes. workers natin. Bakit doon Yes kinuha? po. So sa ngayon, marami pa Yes. rin kayo natatanggap na reklamo sa iba't ibang LGU Mm. yan sa buong Pilipinas na meron pa rin mga hindi nababayaran. Yung sinasabi niyo po Yes. kanina na hindi transparent ang DOH kung ilan yung total number of workers na tumanggap. Ano ba Mm. yan? Tali ba yan dun sa 28 billion pesos na sinasabi ni Secretary Ralph Recto? Humihingi kayo ng kopya sino-sino yung mga nakatanggap. Anong sagot sa inyo ng DOH? Magbibigay Opo. ba sila ng kopya? Wala po silang sagot sa amin as of now. So dahil Yun wala... lang po Opo, kaya hindi po din kami makapagbigay ng mga figures. Malalaman lang po namin kasi nagkakaroon po kasi kami ng mga visits din po na ginagawa po namin regional, even provincial. Pumupunta po kami at binivisit po namin yung ating mga kasamahang mga manggagawang pangkalusugan at tinatanong po natin yung mga benefits o kamusta yung kalagayan, yung pagbigay ng pasahod. Doon lang po natin malalaman, doon mismo sa mga health workers na mga kasamahan natin sa mga probinsya, sa mga LGUs, na mayroon pa po pala talagang mga utang na hindi pa po nababayaran, na hindi pa yung naibibigay. Meron bang sariling figure na ginagawa po ang Alliance of Health Workers kung gaano kadami o kalaki yung naging utang sa mga health workers natin during the COVID-19 pandemic? At kung tumutugma ba dito sa 28 billion pesos? Sa ngayon po, inaano po namin lahat po ito ngayon. Gumagawa din po kami ngayon ng summary kung paano po namin para malaman namin kung talagang totoo po itong mga pinagsasabi po na ating gobyerno na ito ay nagtugma kung totoong napunta o napasa kamay po ng ating mga manggagawang pangkalusugan. Kasi sa ngayon po, pina-finalize pa natin yan kasi kinukuha po natin lahat ng datos sa buong Pilipinas na po ito. Kaya po tayo lumalakad at binivisit po natin sila. So Oo. nagsisimula po tayo ngayon.
Grabe, nadagdagan pa yung trabaho nyo. Opo, kasi nga po kung hindi mo talaga bisitahin po at hindi mo talaga kamustahin ng personal at hindi mo pupuntahan ng mga lugar na 'to, hindi po natin malalaman na ganito po pala kalinis-linis yung mga nangyayari sa kanila. Lalo na po yung mga barangay health workers natin nung panahon ng pandemic. May pinapuntahan po kami somewhere sa Bicol, sa Iloilo, na sila po yung nakasalang during the time ng pandemic na nagbabahay-bahay po sila. Pero sila pa po yung least priority na naaabutan o nabibigyan ng mga benepisyo. Oo. Nung time na yon, ilang mga buwan yung naging kulang dun sa payment for our health workers? Umabot ba yun ng Noong isang taon o buwan lang po yung hinihingi na utang na sinasabi ngayon nga ng gobyerno na nabayaran na? Nung time po na yun, last year, nang pumunta po kami sa Iloilo po, halos parang 8 buwan hanggang siyam na 10 buwan na wala po silang natatanggap. Ganun po. Oo. At nakipag-ugnayan po ba kayo muli dito sa mga napuntahan nyo dyan sa Bicol at Iloilo para lang So matignan ngayon natin kung po, sila ba ay yes po. kasama sa mga nabayaran po? Sa ngayon po, this first quarter ng year po, babalikan po natin sila ulit. Kasi bali, nung pumunta po kami, mga middle of last year at last quarter na middle nitong year na to at first quarter nitong year po na to, 2025, doon po namin nalaman. So ngayon, by 2026 po, mga first quarter, iikot po kami ulit. Okay, oo. Ito lang po, may sinasabi din dito si Secretary Ralph Recto eh. Hindi naman nga, yun nga explanation niya, hindi lahat nung kinuha from PhilHealth napunta sa allowance ng ating mga health workers. May sinasabi siya Opo. na kasi ito parang pinipilit nilang i-justify dahil yung pondo na yan ng PhilHealth ay para sa health. Hindi po ba? Mhm. Hindi yan talaga pwedeng Opo. gamitin sa structure, sa tulay, at kung Opo. saan-saan pa. Um, Opo. Sinasabi din po niya na trabaho ng DOF na maghanap ng pondo at yung DBM naman yung magmamanage nitong mga gastusin na ito. Kayo po yung position ninyo ngayon na naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema na kinakailangang ibalik itong pondo na kinuha from PhilHealth. Sapat na po ba sa inyo yung desisyon na yon o para sa inyo meron dapat managot dun sa pagkuha ng pondo? Para sa amin po, dapat po, mayroon talagang liable dapat po dito. At ang ano po natin, ang pagbalik ng pondo na itong sinasabi po natin, ito po yung 60 million po na binalik ng sa PhilHealth Funds po. Ang nais po natin dito bilang mga manggagawang pangkalusugan ay dapat po lawakan ang benefits ng mga nagkakasakit. Dapat lawakan nila, alakyan pa yung ang sakop na masasakop po doon para sa mga nagkakasakit nating mga kababayan. Tapos, ang ano po natin kasi dapat nakaplano po lahat sa sa General Appropriation Act ang mga allowances at mga nakatakda po sa batas na hindi po dapat pinakikialaman kung ano man yung mga pondo at kung ano man yung mga funds na like for example ito na ibalik. Tapos, dapat po asikasuhin din po ng gobyerno natin na at least man lang madagdagan yung hinihiling po natin na madagdagan sana ng 5% ng GDP ang mga pampublikong hospital at health facilities hanggang sa LGU upang matamasa naman mga kababayan natin ng serbisyong pangkalusugan at hindi mauuwi sa korupsyon, lalo na po sa PhilHealth. Alam naman po natin, grabe ang korupsyon ngayon, talamak. Ma'am Christy, si Maricel po ito. Kanina nabanggit nga po Good ninyo na morning. binisita ninyo yung Iloilo, yung Bicol, at kinokolate nyo pa po yung datos na nakuha ng inyong Opo. grupo. Pero base po doon sa mga initial na datos na nakita po ninyo, saan po karamihan yung mga reklamo nanggagaling? Anong lugar? Sa pinakaano po namin ay sa Iloilo po, maraming nagrereklamo. Lalo po sa mga barangay health workers po natin, mga BHW po. Talagang sa mga centers, yun po sila. Sa Bicol, marami din po na nagrereklamo kasi parang ang nangyayari po, nakapag-comply, itong isang problema po doon sa sinasabi po nila, na-comply nila kung ano po yung mga hinihingi na mga requirements. Tapos pag pinasa,
may ibabalik ulit na may kulang pa. Parang nag-delaying tactics po yung nangyari. Sino po ang nagkakaroon ng problema doon sa delaying tactics? DOH ang nag-aayos ba ng kanilang funding? Yun nga po, actually, di ba galing sa DOH, babagsak po yan sa local government eh. Okay. Opo. So, tinitrace natin ngayon, so tinitingnan po natin, tinitrace din po natin, iniimbestigahan po natin din po kung nasan yung gray area, saan nagkaroon ng problema. Bakit po nadidelayed o nagtatagal na hindi nakakamta ng mga manggagawang pangkalusugan yung mga benepisyong ito. Pero nabanggit po ninyo kanina na sinubukan nyo na pong makipag-ugnayan sa DOH. Ano po yung paliwanag nila doon sa tagal? Bakit ganito katagal yung pagbibigay ng bayad doon sa ating mga healthcare workers? Actually po, hindi pa po kami naharap talaga ni Secretary Herbosa kasi siya po yung gusto namin makausap, and regarding din po dito sa PhilHealth, actually ngayon mayroon din po kaming ongoing na mobilization sa harap ng DOH dahil din po dito sa gusto po nating managot na mga liable na mga persons na ito. So hindi po tayo hinaharap. Hindi pa po kayo hinaharap pero meron na po kayong formal request. Actually, mayroon po kami mga letters. Hindi na nga po namin alam kung nasa na po napunta yung letters po eh. Kasi last year pa po, nagsulat na po kami sa kanila. So nakailang follow-up na po kami. Wala po talagang reply sa kanila. Kung ano, balak po. Kung kami ba harapin o ba't ayaw na lang sabihin na ayaw niyo makipag-usap sa amin. Ganun. So ano po ang planong gawin ng inyong grupo ngayong sabi nga po ninyo nakailang sulat na kayo pero hindi pa rin po kayo hinaharap? So syempre may mga plano pa po tayo, may mga hakbangin po tayo ngayon na pina-finalize lang po natin together with other mga allied natin na mga health workers, mga professionals din po kung ano po yung dapat natin na hakbang pa na susunod. Sigurado magsasampa na ng kaso pagka ganito. Dahil wala po eh. Ma'am, para lang po nababaliwala po kasi kami, mami. So, Yes, nakakalungkot kasi isipin na pareho lang naman kami ng mga sumabak sa panahon ng pandemic, sumasabak sa napakahirap na trabaho, pero parang kami yung nalileft behind. Nauunawaan po namin yan, ma'am, dahil kayo talaga yung naging frontliner ng COVID. Hindi naman talaga natin maikakailayan at inabot na nga ng taon, abay hindi pa rin pala kayo bayad. Ma'am, para lang po magka-idea kami, ano po ba ang average na monthly income ng isang health worker? At ito pong tinutukoy natin na HEA, ibinibigay ito from personnel to field workers hanggang dun po sa mga idinedeploy sa mga ospital, hanggang doktor, tama po ba? Opo. So, magkano po ba usually yung average income, halimbawa, nung ating mga office-based personnel? Para po ba sa health emergency Sa allowance health natin, emergency po. Hindi, kasi Dapat kaya ko lang po natatanong kung ano po yung monthly income nila dahil iniisip ko, ito pong HEA on top of the monthly salary, hindi po ba? Hindi ko kasi maintindihan, 3,000 piso lang naman yung nakaalat per month doon sa mga office-based personnel natin, bakit hindi pa maibigay? Dagdag po sana yon doon sa kanilang average monthly income. So magkano po ba usually ang range ng income ng mga health workers sa atin? Sa atin po, kasi siguro, average natin siguro mga nasa 20 up, parang ganun, 18,000, 20,000 up, pag ganun po. 18,000 kung tutuusin, napakaliit na halaga po, no? Doon sa laki ng risk na hinarap ninyo doon sa COVID tapos hindi pa maibigay yung inyong HEA. Yes po. Opo. So, sabi niyo po kanina, meron kayong natanggap na info na yung iba parang 8 months na hindi na ibigay yung HEA. Yun na po yung pinakamahaba so far na natanggap ninyo na report. 8 to 10 months, parang gano'n. 8 to Last year 10 pa po yun. Nitong first quarter nitong 2025. Okay. Pero habang hindi po kayo kinakausap, meron po ba kayong mga legal na hakbang na planong gawin?
Siyempre po, hindi mawala po itong talagang ang ating pakikibaka sa kalsada, pangangalampag po sa ating gobyerno. Siyempre, actually, nag-appeal na rin kami nito sa sumulat na rin tayo sa Office of the President before. Mm. Oo. Hindi ko alam ngayon, wala pa po akong update kung ano po yung nangyari doon sa sa appeal. Mm-mm. Tapos isa pa po, di po ba, meron pa po tayong ngayon na nilalaban, yung performance-based bonus po natin, yung PBB na tinatawag po, Mm. na 2021, hindi pa po namin nakukuha, panahon din po ng pandemic ito. 2022, wala pa rin po yun. Tapos ito ngayon, sabi po, itong 2023, parang may linaw na, inuna nila yung 2023, which is dapat po, sabay-sabay po ito dapat taon-taon po ito na natatanggap namin. So, ang nangyari po, hindi namin alam kasi nagkaroon daw po ng panibagong guidelines na naman sa PBB pagka ang mother agency ay hindi nakapasa, doon ng performance nila ay hindi nakapasa. So, lahat ng under sa kanya ay hindi po makakatanggap ng performance-based bonus, which is kami naman po ang sinasasama ng loob namin kasi kami ng mga naka-under sa Department of Health ay nagtrabaho po kami ng sobra-sobra para po makamit namin yung guidelines, makamit namin kung anong performance ang hinihingi po nila sa amin. Kaso lang, yung mother company namin ay hindi na-meet yung target, so nadamay po kami. Nako. So, dalawa pa lang hinahabol ninyo, yung HEA at saka yung performance-based bonus. Opo. Oh. Hanggang ngayon po, yun pa rin po yun. Nako. Hi. All right. Yung iba nga po dyan, nag-retired na, yung iba namatay na, hindi na nila Hindi na nabayaran. mapapakinabangan. Opo, hindi na nila mapapakinabangan ng personal, mahawakan yung ang bunga ng Oo. hirap ng panahon na yon. Oo, pero 'di ba ang sabi sa amin dati dun sa mga yumauna na health workers, pwede pa rin itong makuha ng mga pamilya nila, tama po? Makuha po ng pamilya nila, pero hindi po yun ang hinahangad natin. So, Tama. okay, makuha ng family. Sana naman, tamasain mismo ng health workers na yun, kasi siya mismo nagpakahirap. Masarap kaya yung tamasain, masarap kaya isinyo gastusin. Nasa Tama. kamay ko yung pinaghirapan ko. Correct. Christy, anong reaksyon ninyo dito sa pinalobong budget ng MAIF? Ayun nga. Actually, ito ngayon, kinukuha ko pa po ang buod ng ng reaction regarding po dito sa MAIF. Ngayon, nag-uusap-usap pa po tayo. Pero ang natin kasi po dito, bakit kailangan lumubo yan? Ang hinihingi po kasi natin, ma'am, ang budget direkta sa hospital. Kasi tayo naman ang nakakaalam ng gastusin ng tao. Tayo din ang nakakaalam ng pangangailangan ng mga pasyente natin, kung anong kailangan ng institution natin. Bakit kailangan dumaan sa maraming kung kaninong agency, kaninong kamay? Yun ang inaano po natin, yung gumugulo sa isipan natin, bakit kailangan pang dumaan sa ganun? Bakit kailangan ilaglag mo pa siya sa isa, tapos pagkatapos ilalaglag na naman dito sa isa, idadaan, ang daming galamay, ang daming organizational structure ba to? Hindi ko maintindihan. Bakit ganun? Ang hinihingi lang naman natin na mabigyan ng sapat dekalidad na serbisyo, libre ang ating mga kababayan na nagkakasakit. Yun po yung inaano natin, na malibre, dekalidad, lahat ng serbisyo maibigay. So, bakit hindi idiretso ang pondo sa hospital? Tayo naman po nakakalam ng gastusin natin lahat eh. Oo, yan din ang panawagan ng ibang civil society orgs, Christy. Aantabayan na namin yung kabuuan ng reaksyon ng inyong grupo dito sa pinalaking MAIF budget na ito for 2026. Maraming salamat sa oras at makikipag-ugnayan kami muli sa'yo. Maraming salamat po, DJ Kocha, sa Mama Rizel. Thank you. Thank you so much. At nga pong Salamat. Secretary General ng Alliance of Health Workers, si Ms. Christy Dongines. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!